Ito mga padi, ang problema ng aming washing machine. Ito pong Maytag po namin. Umaagos ang tubig sa front lower door po, ayan. Kung makikita nyo, grabe ang agos. Isa sa nakikita kong problema dito is yung rubber gasket or yung bellows. Bellows, di ko alam kung bellows or ano pa man, whatever po. Ito ang gagawin natin mga padi para masolusyonan natin yung umaagos na tubig sa ating front lower door. Tatanggalin po natin itong rubber gasket. Yan yung pinakalock niya, yan yung first lock ang tinatanggal natin. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Naka-screw lang yan, yan. Ayan, naalis na rin. And then kukunin natin, nakaipit lang yan sa pinaka washer niya. Konti-konti alisin natin. Sa pag-i-screw mga padi, dahan-dahan lang kasi baka matusok yung rubber, mabubutas. Ayan, papakita ko sa inyo. Nakaipit lang siya. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Ayan, hinihila ko, tingnan nyo, nakaipit lang siya, oh. Ayan, tinitingnan ko kung may mga butas. Actually, wala naman yung mga butas. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan lang kasimple yan. Siniksik lang yan dyan. Paikot. Yan, sinisipat kong maibig kasi baka may butas or kung ano man, bakit siya tumutulo. Ingat lang po pala sa pagbabaklas niyan. Ito po, bali ang problema niya ng rubber gasket natin na yun, medyo sira na siya. Pakisipat nyo na lang maigi. Yan yung pinapakita ko. Yan mga padi. Bali yun nga yung sira. Ang gagawin natin dito is pagbabaligtarin natin itong rubber gasket na ito. Yung nasa taas ang ibababa natin at yung sa baba ang itataas natin. Ayan, para hindi na ulit tumulo yung tubig. Bali dito na tayo sa portion na ito kung saan ilalagay na natin ang ating rubber gasket. Ayan, tingnan nyo maigi yung itinuturo ko. Kasi dyan natin payayakapin yung rubber gasket. Bali kailangan nakapix siya dyan. Ayan yung pinakagoma niya. Kailangan fix na fix siya para hindi na ulit tumulo yung tubig bago natin ilagay yung isang lock. Ayan, bali nakapasok na lahat. Hindi naman kayo maliligaw dyan, simpleng-simple lang yan. May mga guide naman. Ayan, may mga guide siya dyan bago natin ilagay yung first lock. Ayan, tingnan nyo lang maigi. Madali lang naman pong gawin ito. Basta susundin nyo lang yung pinaka-guide niya. May guide naman po yan dyan. Ayan, kung makikita nyo, meron yan. Yan, tingnan nyo yan, yung hinawakan ko. Huwag nyo na pong alisin yan. O kaya kung gusto nyo alisin, nasa sa inyo po. Ayan, ikutin nyo rin yung pinaka-tab para siguradong hindi siya umiipit. Yan, huwag nyo nang alisin. Kung gusto nyo, kung medyo hindi pasmado yung kamay nyo, pwede naman. Ingat lang, baka mabutas yung pinaka-rubber. Hindi na rin ako naglagay ng butas. Tsagain na lang nating limasin yung tubig pag may tubig dyan kada laban natin. Madali lang naman. Hindi naman siya nakakasagabal. Ayan. Mahirap na kasi magbutas dyan. Baka madali yung tab. Baka tamaan ng barena. Ayan. Ganyan lang kasimple. Ikakabit na natin yung spring lock. Ayan. Bali po
Ihigpitan po kasi natin yan para hindi mag-leak yung tubig. So kaya kailangan mismong sa pinakakanal siya ng washer. Ayan, bali katulad nga ng sinabi ko sa inyo, payayakapin natin sa pinakakanal niya itong rubber, then i-screw natin. Ayan, hihigpitan lang po natin siya, yung mahigpit na mahigpit, para hindi na mag-leak yung tubig. Kasi once na hindi mahigpit yan, back jam kumbaga, kailangan nating higpitan maigi yan. Ayan, okay na siya, wala nang galaw, wala nang maluwag. Ayan, medyo chinecheck ko lang ng maigi. Finally, success. Natapos na rin po natin. Kinakabit na lang po natin itong front cover ng ating Maytag machine. After ng mahaba-habang oras, hindi na po kasi tayo sanay gumawa ng mga ganito. That's why siguro kaya natagalan. Yun, konting tiis na lang, matatapos din. Tinutornilyo lang po natin yung front cover ng ating machine. Ay, hinihigpitan ko po siya. Pati po yung lower parts, kailangan mahigpit na mahigpit din po yan. Ito naman po yung lock, yung door lock po. Medyo sensitive po yan, ingat po kasi plastic lang po yung kabilang side niya, baka mabasag. Pasensya na po at medyo maingay yung mga motor sa labas. Malapit kasi tayo sa kalsada. Ayan, lahat po ng tornilyo ng ating door lock kompleto na. Ayan, medyo hinihigpitan ko lang po para hindi po kumalas. Yun, natapos din. Dito naman tayo sa ating rubber gasket. May kanal po yan dyan, so payayakapin mo po yung rubber gasket natin dyan para mai-lock po natin. Hindi naman po kayo malilito rito kasi may mga guide naman po. Bali, kailangan lang po natin tiyagain. Ayun, ganun po ang dapat gawin. Medyo payayakapin lang talaga natin. Tapos, ilalagay na natin itong lock. Wire lock ata tawag dito. Yan, medyo mahirap din maglagay niyan kasi hihilahin mo pa siya ng pliers. Yan, ganyan, no? Ganyan ang ginagawa dyan. Hihilahin mo ng wire, ng pliers. Hilahin yan pababa para sumakto. Pero kasi kumakalas siya eh. Yun talaga isa sa nagpahirap sa akin dito. Yung paglalagay ng lock yan, kumakalas. O, nakikita nyo. Dapat may katulong din kayo kung may makukuha kayong katulong para dyan. Kasi yan, no? Ihilahin mo siya tapos habang hinahawakan ng katulong mo. Yun, ayan. Nailagay na rin po natin. Tapos, itong cover naman po ng ating
board. Yan po, tornilyo na rin po natin yan para matapos. Yan po yung upper parts, yung cover ng ating board. Kailangan maigpit din yan kasi para hindi kakalog-kalog at masisira yung board pag hindi nakalapat yan. Mahirap din maging technician at the same time ikaw yung may-ari ng laundry. Kasi minsan may nagpapalaba habang gumagawa ka. Katulad nung nangyari sa akin dito na akala ko wala nang magpapalaba kasi medyo late na. Pero ang dami pa rin nagpalaba kaya medyo natagalan talaga kami. Ngayon susubukan naman natin mag-tab clean para makita natin kung may tumatagas pa pong tubig. Medyo natagalan po tayong gumawa kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi naman po tayo technician. Nangangarap lang maging technician. Ayan. Hindi ko muna sinara yung baba para kung may problema madali siyang bubuksan. May isa pang cover yan pero hindi ko pa inilalagay. Maya lang po. Ayan, 54 minutes. Pahintay lang po para makita natin kung nasolusyonan ba yung problema natin. Siguro mga 47. Pag nag 47 minutes yan. Ayan, inilagay ko na yung cover para madali siyang ma-recognize kung may tumutulo pang tubig kasi makikita na agad natin yun dyan. Tulad sa first portion ng video natin, nakita natin kung paano siya umaagos. Ayan, 48 minutes na. Wala pa rin tumutulo. Ayan, 47. Tingnan natin kung may tumutulo na. Wala. Talaga, success. Sa mga padi ko dyan, please like, share, and subscribe na lang po para updated kayo sa mga bago pong video. Maraming salamat po.